Yun mga Kalabrothers! Welcome back at masayang buhay na naman sa ating lahat mga Kalabrothers. So samahan nyo ako today, mag-aabang tayo second to the last and one of the highlights ng race namin dito sa Auckland, New Zealand. 937 kilometers from Timaru to Auckland, New Zealand mga Kalabrothers. Tara, game! Check, check. Cayman on the beat. Kalabrothers, magingay tayo ay sabay-sabay. Itaasin yung kamay at sa akin ibigay. Ipapakita sa inyo ang kalapating gusto nyo. Wag na wag kang kukurap, malulupit ang mga to. Kalabrothers, magingay tayo ay sabay-sabay. Itaasin yung kamay at sa akin ibigay. Ipapakita sa inyo ang kalapating gusto nyo. Wag na wag kang kukurap, malulupit ang mga to. Yun mga Kalabrothers! So napaka-exciting tong race na to mga Kalabrothers. 937 kilometers. Grabe, ang layo na tong race na to. Tapos, ang next nito mga Kalabrothers, ito na yung dream race ng Auckland, New Zealand, ng 1,200 kilometers. So ito na yung last, yung Invercargill race namin dito sa Auckland, New Zealand. Alright? So ito yung moment pala mga Kalabrothers. The best moment na nangyari dito sa Warbuclough last year, 2022. Yung tayo ang naging Federation Champion. So napakalaking blessing na natanggap natin. So papakita ko sa inyo mamaya yung ibon na nag-champion sa Federation sa race na to, sa Timaru race. Tapos yung natanggap natin sa ARPF mga Kalabrothers. Alright, so dyan muna kayo, tambay muna kayo dyan. Ito na yung trophy natin na natanggap natin sa Federation. Wow! Ito malaki. Tapos ito naman yung sa club namin dito sa Western Union. Yan, so tayo yung naging first ata nito, kung di ako nagkakamali mga Kalabrothers, kasi nag-message yung secretary namin sa club na i-handover doon natin yung first trophy ng Western Union Club. Yan o, so tayo yung nauna dyan. 2022 Warbuclough mga Kalabrothers. So 937 kilometers simula sa loft natin. Tapos ito naman yung natanggap natin sa Federation mga Kalabrothers. Yan ang Auckland Racing Pigeon Federation overall winner. Timaru race mga Kalabrothers. 937 kilometers. So, nag-start to ng 1995. Ayan o, ang dami na o. Ito yung matindi dito mga Kalabrothers. Si Mac Armstrong. Ilang beses yan ata nag-champion ng 1,200 kilometers. Tapos nandun yung pangalan natin. 2022 Warbuclough mga Kalabrothers. So napakalaking karangalan na naging part tayo ng history ng Auckland, New Zealand. Alright, so yun mga Kalabrothers. So pakita ko sa inyo yung ibon natin na nag-champion. Si Chopper. Yan. Ito yung ibon natin mga Kalabrothers na champion ng Federation. Ayan, si Chopper. So, yan yung award natin during awarding night. Ayan. Yan, ito naman yung ibon natin na si Zero. Yan yung ibon natin na napauwi natin ng 1,200 kilometers mga Kalabrothers. Ayan. Abangan na mga Kalabrothers. Ayan na, kasi meron nang dumating sa mga Kalabrothers natin na warriors nila na galing ng Christchurch. Kasi dalawang race meron tayong ngayong araw. Christchurch at saka Timaru mga Kalabrothers. Pero hindi na natin sinalpak yung mga warriors natin sa Christchurch kasi nandun na sila nang galing nakaraan mga Kalabrothers. Kung saan nawala si Griselda mga Kalabrothers. Nasagip siya ng Kalabrothers natin doon. Shoutout pala sa iyo. Paring Ryan, saka paring Norbin. So maraming salamat sa inyo mga Kalabrothers. So kinarga si Griselda sa truck kung saan yung race ngayon. Pabalik dito sa Auckland, New Zealand mga Kalabrothers. So makikita natin si Griselda pabalik dito sa Warbuclough. Papakita ko sa inyo kung ano yung kondisyon ng ibon natin. Ayaw niya daw mawala dun sa Christchurch mga Kalabrothers. Gusto niya mawala sa Invercargill. So susubukan natin. Kung maganda yung kondisyon ni Griselda, sasalpak natin siya sa last lap. Bahala na siya sa buhay niya kung mawala siya doon. At least malayo. Alright, nandiyan na. Preparation natin mga Kalabrothers. Yung clock nandun na rin sa baba.
Silipin natin kung active yung clock natin. Ayan, race active na mga kalabrothers. Alright, so ibon na lang yung kulang. So after ng Christchurch, baka mga 1 oras, nandito na yung mga warriors natin. From Timaro, 937 kilometers. Oh, meron tayong bisita oh. Yan. Oh, kamusta ka na? Si Basha yan, mga kalabrothers. Sana si Popoy. Ba't di kayo magkasama? Napakabait na ibon. Ito yung pinapakain ko palagi dito. Ito, naghahanap na ng pagkain to mga kalabrothers. Alright, so sige, abang-abang tayo. Update ko na lang kayo mamaya mga kalabrothers. And shout out pala sa lahat ng mga kalabrothers natin dyan sa Pilipinas na hindi nagsasawang sumusuporta sa race namin dito sa Auckland, New Zealand. Alright, saka good luck sa lahat ng mga race nyo dyan. Sige, tambay muna kayo dyan. Update ko kayo mamaya. At meron na tayong warrior na dumating dito sa Warbuck natin mga kalabrothers. Alright, dyan muna kayo. Update ulit tayo mga kalabrothers. Grabe, 8 o'clock na dito ng gabi. Yan oh, palubog na si Haring Araw mga kalabrothers. Wala pa rin tayong warriors. So halos lahat dito sa Auckland, New Zealand, wala pang nakapagpauwi ng Timaro mga kalabrothers. Yan, oras natin 7:57 pa lang. Malapit nang mag 8 o'clock mga kalabrothers. Yan, so wala pa rin tayong warriors hanggang ngayon. Pero may liwanag pa naman mga kalabrothers. Ayan oh. Yung masaklap nito kasi meron tayong pasok ng 9 o'clock ng gabi. Kasi panggabi tayo ngayon. So bahala na sila sa buhay nila mga kalabrothers kung sino yung warrior na makauwi dito sa Warbuck Loft natin. Alright. So update ko na lang kayo mga kalabrothers kung sino yung warrior na makarating ngayon. Kung di man ngayon mga kalabrothers, bukas ng umaga i-check natin kung sino yung makauwi dito sa Warbuck Loft natin. Alright, dyan muna kayo mga kalabrothers. Update ko na lang kayo. So update tayo mga kalabrothers. So kagigising ko lang kasi night shift ako sa work natin kagabi mga kalabrothers. So time dito is 2:35 na ng hapon. So meron pala tayong ibon kagabi. Kaso nga lang tinawagan ko kasi umalis ako ng bahay kagabi. Past 8 na. Tapos pagdating ko ng site, tinawagan ko si Commander na i-off muna yung clock kasi nga baka mag-overheat na siya hanggang kinabukasan. Tapos mga bandang alas 10 na yon mga kalabrothers. Sabi ko i-close muna yung trapdoor tapos i-off muna yung clock kasi para hindi siya uminit hanggang sa pagdating ko ng 6 o'clock in the morning. Yun mga kalabrothers. Tapos kaninang umaga pagdating ko dito sa bahay mga 6 o'clock, nabigla ako kasi nga nandun pala si Genesis sa loob ng loft natin mga kalabrothers. Ang hindi ko maisip kung bakit hindi siya nag-clock. Ito pala yun mga kalabrothers. Kasi last week pinalitan ko yung landing board natin ng aluminum. So humingi tayo doon sa kaibigan natin. Kasi nga nasira na yung plywood na nilagay ko dito. Tapos yung pad nakapatong dito sa aluminum mga kalabrothers. Yun pala, hindi pala mag-grid yung pad ng clock natin pag nakapatong sa mga metal or aluminum na bagay. So hindi ko naisip yun mga kalabrothers. Kaya hindi nag-clock si Genesis dito kagabi. Kung hindi ako sigurado, siguro mga after 8 siguro siya dumating. Yung pag-alis ko siguro. Kaya yun. So lesson learned na rin yun sa atin mga kalabrothers na bawal pala ipatong yung pad ng clock sa mga metal. Kasi nga merong conductivity na mangyayari. So nag-aagawan sila. So hindi niya mabasa yung chip na nandun sa warrior natin. But anyway, good news naman sa akin kasi nga meron na tayong 4 na ibon na dumating. So isa na dun si Genesis. Siya yung nauna kagabi mga kalabrothers. So papakita ko sa inyo kung sino itong mga warriors natin na dumating sa second day ng race namin dito sa Auckland, New Zealand na 937 kilometers. Alright? Okay, ito sila mga kalabrothers.
Yan mga Kalabrothers, ito yung nag-clock sa Timaro race natin. So yun ang number 1 natin ay si Genesis. So dumating siya ng 6:30 in the morning. Tapos yung pangalawa natin, ito yung pangalawa natin mga Kalabrothers, si Kim Bullet. So dumating siya ng 8:50 in the morning. Tapos yung pangatlo natin, yan si Ivana, 57:85. Dumating siya ng 9:46 in the morning. Tapos yung pang-apat natin, yan si Exodus mga Kalabrothers. Yan, dumating naman siya ng 1:07 in the afternoon. Yan, so meron tayong 4 na warriors ng Timaro race. Alright. So ito yung ibon natin mga Kalabrothers. Ito yung first drop natin sa Timaro race na 937 kilometers. Grabe. Ito si Genesis. Ayan o, yan yung mukha niya. Parang kak yung mukha mga Kalabrothers. Ayan. Sayang tong ibon na to mga Kalabrothers kasi nga yung dumating ako ng 6:30 in the morning na doon sa loob ng loft natin. Tapos hindi siya nag-clock. Pero anyway, tapos na yun mga Kalabrothers. Pero bilib ako dito sa ibon na to. Kasi napaka-consistent to since young bird season. Pag nakikita nyo dun sa mga vlog natin, si Genesis ay consistent na ibon natin. So, this mate niya si Lady Shock. Kung maalala nyo na naging champion tayo ng Western Union first lap ng old bird season. Yun yung nest mate niya, si Lady Shock mga Kalabrothers. Yun, so ito yung si Genesis. Yan yung katawan niya, oh. Hindi pa rin nagbago. Anak naman siya ni Ragnar mga Kalabrothers. Kung makikita nyo dun sa vlog natin, sa YouTube channel natin, si Ragnar yung nasagip ng lokal na kiwi dito na babae. Yun yung tatay niya. Ayan, si Genesis. White flight siya mga Kalabrothers. Ayan o. Ayan. So siya yung unang ibon natin. Yung record ni Genesis sa ERPF, 10th overall siya versus 104 na warriors mga Kalabrothers. Tapos napakatindi yung race na yon. 24 lang na warriors yung nakasurvive out of 104 before strike off yun mga Kalabrothers. So bago mag strike off, 24 lang na warriors yung nag-clock. So isa doon yung ibon natin na si Genesis mga Kalabrothers. Yan. So papakita ko sa inyo yung next natin na warrior na dumating sa loft natin. So, ito yung pangalawang ibon natin mga Kalabrothers. Pag naalala nyo to. Ayan. Si Kim Bullet. Napakatinding ibon mga Kalabrothers. 937 kilometers. Umuwi na naman si Kim Bullet. Ayan o. Oh. So pag maalala nyo si Kim Bullet mga Kalabrothers, third lap all bird season champion siya ng Western Union ng club namin dito sa Auckland, New Zealand. Yan si Kim Bullet. So hindi rin basta-bastang ibon to mga Kalabrothers. Yan siya. So dumating si Kim Bullet around 8 past 8 na ng umaga. Yan si Kim Bullet mga Kalabrothers. So meron lang tayong 4 na warriors na dumating galing ng Timaro race natin. So sana makarating pa yung iba. Para pag maganda yung kondisyon nila, baka makaisip tayo na sasali tayo sa dream race ng Auckland, New Zealand na 1,200 kilometers mga Kalabrothers. So magsiselect lang ako kung sino sa kanila yung kakarga natin. Yun, papakita ko sa inyo yung next natin na warrior. So yung pangatlong warrior na dumating sa loft natin ng 937 kilometers. Si Ivana. Ayan o. Napakabait na ibon to mga Kalabrothers. Kahit na maliit pa siya, dati lapit na lapit sa akin, hindi siya mailap. So anak naman siya ni Prime Minister. So ito yung first breed ko kay Prime Minister na nasubukan natin yung line niya. So maganda. Nag-perform talaga siya mga Kalabrothers. So hindi biro yung 937 kilometers. Yun na yung second to the last na race dito sa Auckland, New Zealand. Kumbaga, pag yung ibon mo makasurvive sa race na yon,
magagandang klase na ibon na yun mga kalabrothers. So dapat i-treasure mo talaga yung mga line na yun mga kalabrothers. Ayan siya. Ito si Ivana. So siya yung pangatlong ibon natin mga kalabrothers. Yan. So papakita ko sa inyo mamaya yung pang-apat na ibon natin. Alright. Masyasya kayo mga kalabrothers kung sino itong pang-apat na ibon natin. So yung ibang mga kalabrothers natin dyan sa Pilipinas, kilala tong ibon na to. Yung pang-apat natin. Alright. Yan. Ito na mga kalabrothers. Ito na yung pang-apat natin. Yan o. Exodus in the house. Yan. Si Exodus yung pang-apat natin mga kalabrothers. Grabing ibon na to. Ayan. At least umuwi si Exodus. Kahit na ganun yung lagay ng pakpak niya mga kalabrothers. So una pa lang nakita ko na to. Sabi ko bahala na siya sa buhay niya. Kailangan ko siyang subukan talaga kung saan yung galing ni Exodus. Napaka-consistent na ibon since young bird season. Si Exodus. Naging champion siya ng Pio Pio. Club champion siya ng Western Union. Si Exodus. Pag hindi ako nagkakamali, second lap or third lap ng race namin dito sa Auckland, New Zealand. So siya yung champion ng Western Union Club namin dito. Si Exodus. Yan. Napakatibay na off color mga kalabrothers. Yun. So congrats pala sa lahat ng mga kalabrothers natin na pumwesto din sa race ng Timaru. Congratulations din sa bagong champion ng Timaru race. So baka mag-attend tayo ng awarding niyan mga kalabrothers kasi i-handover natin dun sa tao kung sino man yung next na maging champion ng Timaru race. So update ko na lang kayo sa awarding na yan mga kalabrothers. So thank you pala sa lahat ng mga kalabrothers natin na palaging nandyan na sumusubaybay sa race namin dito sa Auckland, New Zealand. Alright? So enjoy lang tayo mga kalabrothers sa hobby natin. So ito yung nagpapaligaya sa atin sa araw-araw. At least meron tayong libangan mga kalabrothers. Ito, isa to sa libangan ko dito sa Auckland, New Zealand. Kasi nga, wala naman ditong ibang libangan talaga na nasa bahay ka lang mga kalabrothers. Marami naman pero pag nasa labas ka, minsan nakakatamad din mga kalabrothers. So at least meron tayong mga alaga. Tapos ni-race natin sila, nakakatuwa. Yung pag-abang sa mga warriors natin, yun ang hindi mapapalitan mga kalabrothers. Nakakatuwa yun. Ako nai-enjoy ko talaga yung pag-abang ng mga warriors. Yung galing sa malayong lugar tapos uuwian ka. Napakatindi. Yun. So congratulations pala kay Kuya Miles. Pumwesto si Kuya Miles. Kay Case Love. Kay sino pa ba? Sino pa ba yung mga Pilipino na pumwesto? Kay Case Love, kay Brother Denver pala, yung kaibigan ko na South African. So congratulations sa'yo, bro. Then kay Johnny, kay Boss Johnny Sai. So congratulations sa'yo. Tapos kay Efren. Yon. Congratulations sa lahat mga kalabrothers nating Pilipino. Grabe. So next time, at least meron tayong lesson na natutunan. Kung ano man yung pagkakamali natin na gawa natin sa loft natin, at least ma-adjust natin siya next time. So ganun lang naman mga kalabrothers. So matututo tayo habang marami tayong race na sinasalihan. Alright? So abangan nyo yung race namin sa December 16. Yun ang Invercargill race namin dito sa Auckland, New Zealand na 1,200 kilometers. So titingnan natin kung meron tayong ibon na isasalpak doon. Pero si Exodus parang hindi tama na sasalpak natin siya mga kalabrothers sa ganitong lagay ng pakpak. So wala nang pag-asa to. Makakayan sigurong umuwi pero mahihirapan siya mga kalabrothers. So baka gawin na lang natin munang breeder tong ibon na to. Tapos saka na lang natin sasali ulit sa old bird season na naman. Alright, so ganun lang mga kalabrothers. So till next lap, final lap namin. God bless and happy flying everyone.